Kumusta mga kanaisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisi. So ngayong araw, another update naman tayo about sa politika natin. So ang video ito ay mula na naman muli kay Newsport, The Newsport. So meron ito pamagat na kakapasok lang, grabe to, abante, sinampal, si Duterte at Bato, Protector, Alice Pugo, VP Sara PBBM. So yan yung bibigyan natin ng reaction minute, panonoorin natin. So bago natin simulan the news board, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction na video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisi. So mga kanoisi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. So again, ang pamagat ng video ito, kakapasok lang, grabe to, abante, sinampal si Duterte at Bato Protector, Alice Pugo, Pogo, VP Sara, PBBM. So, again, the news board, Pilipinoisi, like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Abante, sinampal si Duterte at Bato at ang matinding pagbubunyag sa mga protektor ng pogo at droga. Dahil nga sa sunod-sunod na paninira ng mga alipores ni Duterte sa Quadcom, lalo na kay Kong Abante dahil sa panggigipit di umano kay Heto. At sinampal ng katotohanan itong si Bato at mga Duterte sa mainit na pahayag ni Kong Abante. Sila kasi nag-i-stick sila sa word na panggigipit. Men, hindi ka naman siguro magigipit kung wala kang ginawang kalokohan, diba? Ang isa pa, sa administration nila, sobrang dami din naman nilang ginipit, diba? So, ano yan, parang hindi sila nasanay na sa politika, maggigipitan talaga dyan. Diba? Kaya nga, kapag ka nasa trono ka, huwag na huwag kang gumawa ng kalokohan para hindi ka magipit. Okay? Ayan, na nakikinig po sa aking tinig ngayon. Gusto ko rin makinig, yung mga bashers natin. Gusto ko rin makinig ng mga bayaran ng mga trolls at bayaran ng mga vloggers. Gusto ko makinig kayo para makita niyo yung katangahan ninyo. Oh, gusto ko munang banggitin, Your Honor, ang sinasabi po ng Biblia. Anong sabi ng Biblia sa Romans chapter 3? Hawak-hawak ko ang Biblia ngayon. In verse number 12, ang sabi rito, they're all gone out of the way. They are together become unprofitable. There's none that do it good, no not one. Their throat is an open sepulchre. Anong ibig sabihin ng their throat? Grabe si Kong Abante, may dinalhan talaga ng Biblia. Ano yan, in-exorcism mo ba yung yung mga Dutertes? Grabe si Kong Abante, man. It's an open sepulchre. Nanlalait, nang aabuso, nang iinsulto, nagmumura, naninira. Yan ang ibig sabihin ng their throat. It's like an open sepulchre. With their tongues, they have used deceit. The poison of the asp is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. Kung meron kayong Biblia, tingnan nyo kung anong sinasabi dyan. O ito ngayon ang aking mensahe, tatlo lang Ano yun? Galit, respeto, pagmamahal. Bakit may Quadcom? Bakit may Quadcom? Siyempre, para sa kabila, yung Quadcom na yan is paninira yan against sa kanila or pagpapabagsak laban sa kanila. Siguro given namin na pababagsakin talaga sila ng Quadcom. Pero hindi naman kayo mapapabagsak, di ba, kung walang basihan. Di ba? Yan, naging questionable kasi yung nyo yung confidential funds nyo Kaya wala kayong magagawa niyan. Kundi, nyo talaga yan, sasaluhin nyo talaga yan. Hindi nyo pwedeng ilagan yan Di ba? Nagsama-sama ang public account, ang public order and safety, ang dangerous drugs at human rights. Sapagkat pare-pareho ang mga taong pinapatawag namin to shed light on what is happening to our country. Ang proliferation ng illegal pogo sa ating bansa dahilan sa pagdagsa ng mga Chinese na mahigit kumulang na 300,000. Ang tanong ay ganito. Diba? Yan din, yung pagiging ng Pilipinas na pinuputak din na tayo ng mga Chinese. Which is yung mga Chinese naman is parang mga mortal enemy kasi natin sila 'Di ba? Yung territory natin inaagaw. Tapos okay lang siguro kung yung mga Chinese na pinapapasok natin dito, maganda yung hangarin. Hindi din. Yung iba nang illegal, yung iba nagpupogo, yung iba nagto-torture. 'Di ba? Yung iba mga estudyante tapos malaman natin may mga uniforme na yung nakapasok sa Philippine Coast Guard. Sobrang dami. Yung isa, naging politiko pa, naging mayor pa. Can you imagine that? Sobrang laking abala or
panggagambala yung ginawa ng mga Chinese na yan dito sa bansa natin. Sino ang nagbigay ng birth certificate sa kanila na naniniwala Diba? kaming fraudulently acquired? Paano sila nakakuha ng passport? Paano sila nakabili ng large tract of land samantalang marami tayo mga kababayan na wala man lang maliit na lupa na pagtatayuan ng kanilang bahay? Fraudulently acquired lands through bogus corporation. Sinabi ng dating leader ng past administration na ginawa niya ang nagawa niya sapagkat, as I quote, I love this country. Billions Diba? of Pogo money exchange hands between these Chinese and some high public officials in the past administration. Diba? Sobrang hirap din kasi basahin kung yung mga sinasabi talaga nila is mini-min. I mean, ng mga politiko ba? Kasi syempre, hindi naman nabago sa atin yan, men. Na kapag pangangampanya, eleksyon, wala, ang babait ng mga politiko, men. Like, yung iba pumupunta sa palengke, nakikipagkamayan sa mga vendor, di ba? Yung iba umiinom pa ng tubig, gamit plato. Kung naalala nyo, yung isa, naging traffic enforcer siya bigla. Di ba? Sobrang pa-plastic, di ba? Kapag ka-eviction. Tapos kapag ka nagsipanalo na, wala na, hindi na makontak. May mga bodyguard na. Di ba? Haharangin ka na ng bodyguard kapag lalapit ka na. Yung iba din, mas naririndi ako, yung mga tarpaulin dyan sa kalsada, yung mga mag-ingat kayo sa biyahe, may pag-ganun-ganun pa yung mga, Pagmamahal ba sa bayan ito? Or tulad ng sinabi ng Biblia, the love of money is the root of all evil. Pagmamahal ba sa bayan? If you allowed the hundreds of thousands of Chinese to come here who do not even love this country, pagmamahal ba sa bayan? Na ilagay mo sa bingit ng alanganin ng ekonomiya ng bansa? Aber, gumanda ba ang bansa natin? Nabawasan ba ang korupsyon? Ang PNP na dapat magbigay ng proteksyon sa I think hindi talaga mababawasan yung yung corruption sa bansa. Para sa akin, hindi talaga mababawasan yan. Kasi kahit sabihin natin na nakapagluklok tayo ng ng tapat na presidente or whatsoever, yung mga galamay nila Tapos yun nga, yung ibang mga nakaupo sa pwesto, hindi nila kapartido. Diba? So, hindi pa rin talaga. Ewan ko lang kung bigyan ng paratang na ay patawan yung mga kurap ng bitay kung magtatanda ba yung mga yan. Palibhasa kasi yung iba, wala, natatanggal lang sa trabaho, nasususpend lang. Diba? May pagganun-ganun ating mamamayan ay naging kanlungan ng mga drug syndicate. Bakit? Pera. Kinakampihan natin ng war on drugs. Kinakampihan natin yan. Pero bakit kinakailangan may mamatay o pinatay ng mga 30,000 na tao na ang karamihan yan ay mistaken identity, na ang iba ay mga bata? Ang sabi ng isang senador na nakaupo na dating PNP Director General, collateral Si Bato ba yun? I think si Bato yung binira niya dito damage. Collateral damage lang ba ang pagpatay? Yan ang gusto kong sagutin ng senador na yan. Collateral Ba't hindi pangalanan? Anyways, yung word na collateral damage, masakit nga naman talaga siya, men. Sobrang shock. Sobrang sakit niyang pakinggan na yun, may magdudusa na kapwa Pilipino as a collateral damage. Okay lang sana kung drug lord tapos yung collateral damage is yung mga pusher, something like that. Mas pa yon kaysa sa ka lang pusher ka tapos yung collateral damage is civilian. Sobrang nakakalungkot. Same as nangyayari ngayon sa sa WPS. Na saka lang mag-activate yung Mutual Defense Treaty kapag may nadedo dyan. So parang wala, meron ring magiging collateral damage bago mag-activate yung Mutual Defense Treaty or papalag tayo with USA. damage lang ba ang pagpatay kay Kian de los Santos? Collateral damage lang ba ang pagpatay sa isang 3 taong gulang sa Cebu? Collateral damage lang ba ang pagpatay sa isang 9 na taong gulang na bata doon sa Caloocan? Collateral damage? Ang pagpatay sa isang pinagtanungan lang kung nasaan si Pilo. Hindi sa sinabi niya, hindi ko alam, pinatay yung pinagtanungan. Samantalang si Pilo ay buhay pa at naglalako ng drugs. Collateral damage ba ang pagpatay sa isang driver ng tricycle driver na nagsakay ng drug pusher? Pinatay yung drug pusher pero pinatay din ang driver ng tricycle. Grabe Yung yan. ba
Siguro kung ano talaga accidentally talaga, pero wala kasi ano din kasi nung time na yun, ini-enforce nila yung yung war on drugs. So parang yun nga, I think yun nga yung pinanghahawakan nila Senator Bato, na collateral. Collateral damage. Pagamahal pa sa bayan ito. Kapag ang tao pumapatay ng marami, at binabayaran ang mga pumapatay, pagamahal ba sa bayan ito? Nais kong sabihin sa inyo, there is not one family that has the monopoly of love of this country. There are almost 120 million Filipinos, and most of these Filipinos love their country. Ayaw natin na mayroon lang isang pamilya na magsasabi na sila ang nagmamahal sa bansang ito. Galit tayo. Bakit may Quadcom? Galit na si Kong Abante, men. Ginagalit nyo kasi yan eh. Galit tayo sa masama na tinutulak ang bansa sa kasamaan. Bakit may Quadcom? Galit tayo sa Pogo o anumang sugal na lalong nagpapahirap sa ating bayan at nagpapayaman sa ilan. Ito yung ito yung hindi maintindihan ng DDS Sila kasi ginagawa na lang nilang shield ba, or siguro hindi nila iniisip na sige, sabihin na natin na for Filipino goods yung ginagawa ng Duterte administration dati, especially sa war on drugs, kasi yun nga yung pinapaniwala nila sa mga Pilipino, di ba? Na one drug addict is pwede siyang makasave ng 10 innocent, something like that daw. So, di nila naisip na dapat, may pananagutan din sila doon kasi yun nga parang pinapakan nila yung yung human rights. Tapos yun nga yung may mga civilian na dadamay. So, hindi nilang harapin yun. Ito yung hindi naiintindihan ng supporters ng kabila na siguro something like that. Si Dado nga sinabi niya nga nasa kanila daw yung batas. Pinahiram lang daw nila sa ngayon. Pero hindi nila naisip na, or hindi na nila naiisip na above the law na sila. Kasi kung hindi sila above the law, dapat willing silang harapin yung mga ipinupukol sa kanila. Diba? Like for example, yung Quadcom, yun nga, hindi naman lang gawa-gawa yung mga basihan nila dyan eh. Diba? May mga katotohanan naman. It's just, tayo kasi, ng mga supporter dati, kinukonsinti din natin. Diba? Which is, hindi na din natin nakikita. Pero, ang talaga, need talaga nilang, panagutan yan. Diba? Kahit ano pang sabihin natin na for country good, for country's good, for Filipino good, wala talaga. Meron kasi silang nilabag. So yun, parang sabihin nyo, okay lang lumabag sa batas. Basta para sa Filipino good or something like that. Diba? Sobrang pangit naman ng ganun kung, patuloy lang na ganun. Galit tayo sa droga na pumapatay sa maraming ating kabataan. Galit tayo sa mga human rights violators. Ito man ay agents ng pamahalaan, o NPAs, o terorista, o mga kriminal na naghahasik ng kaguluhan sa ating mahal na bayan. Hindi po tayo terorista. Ano po? Hindi tayo terorista. Hindi tayo komunista. Hindi tayo diktatorya. Tayo ay demokrasya na nagmamahal sa isang malayang bansa. May respeto sa saligang batas, sa karapatang pantao, sa mararangal na mga public officials, lalo na sa taong bayan. Ayaw natin ng proliferation of illegal gambling. Ayaw natin ng mga Chinese na gusto Yung gambling din, sobrang sad yan. Kasi yun nga, up until now, meron pa rin mga vloggers, content creators na nagpro-promote ng sugala. Ay, nako. Ewan ko ba ba't hindi pinagbawal yan? Akala ko kasi kasali yan sa Pogo eh. Ayaw natin ng ilang mga opisyal ng bayan na imbis na suportahan ang bayan ay nakikitulog sa higaan ng mga dayuhan. Ayaw natin ng illegal na droga. Ayaw natin ng patayan. Galit tayo dyan. Respetado natin ang batas. At dahil dito, mahal natin ang ating bayang Pilipinas. Yan, mga kaibigan, ang Quadcom. Kaya ngayon, nandito muli tayo. Tuloy po ang ating trabaho. Because we realize the gravity of the task before us. As a result of our hearings, we have already produced proposed legislation that will address the issues we have unearthed as we dug into the hows and whys of extrajudicial killings. Pero hindi pa po natatapos sa pag-propose ng batas. As mentioned by our co-chair, Representative Barbers, we will also recommend the prosecution of those behind these monstrous killings. It is my hope
So, sino yung ibig sabihin niya or tinutukoy niya dito? Alam, yung past administration or si PRRD or RPRRD. Yeah, My FPRRD. prayer that these recommendations are followed through so that justice is served for the families of the victims of the EJ case. Maraming salamat po. EG case daw. No? So, yun lang naman mga kanoises. So, kaya ano masasabi nyo doon? Comment down below. Usapan natin yan sa comment section. Ano? So, kita nyo naman yun, men. So, again, ang video ito ay mula kay The New Sport. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, again, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo natin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noise. So, kita nyo naman yun, men. Malinaw pa sa klaro yan na grabe naman tong si Kong Abante, men. Dinalhan talaga ng Biblia. Ano yan? In-exorcise mo yung yung kampo nila. Ano yan? Mga demons ba yan? I mean, kailangan na ba talaga ng Bible para para puksain yung mga yan But anyways, kidding aside. So, hindi, naalala ko lang kasi yung mga nasa comment kami. I mean, mga nasa comment kasi, digong nyo. So, parang ginawa nilang demonyo. So, yun lang naman, min. May basihan naman yung mga pinagsasasabi ni Kong Abante talaga. No? Actually, yun nga, ang pinaka-sad part kasi niyan, min. Kasi ako, dati din ako, solid supported din talaga ako ng DDS. Pero, syempre, I think need nating buksan yung pag-iisip natin na, mas maganda dito sa mundo kung wala tayong pinapanigan ba na tao, kundi yung katotohanan lang talaga. Or, yung wala tayong kukonsintihin. Diba? Kasi halimbawa, ganyan, nakaharap na yung mga ebidensya, tapos tayo bulag-bulagan. Kaya magsimula tayo doon sa confidential funds. Diba? Harap-harapan yun, 125 million confidential funds. Diba? So, ayaw pa rin talaga nilang ikanta. Diba? So, wala. I mean, nandyan na, nabutasan na sila sa 125 million confidential funds. Ngayon, naghahanap sila ng ibang butas sa mga kalaban nila para para pampapal nila doon. Which is malabong maging ganun, di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin na, kunyari, dinedo ni A, si A, tapos, hahanapan nyo ng si B ng dinedo din ni B. Yun, magiging quits ba yun? Di ba, kapag dinedo ni A si A, pananagutan niya yun. Yung dinedo ni B si B, pananagutan niya yun. So, parehas kayo may pananagutan. Hindi mo pwedeng sabihin, si B nga, dinedo niya na si B. So, si A, lulusot siya. Hindi ganun yan. So, yung kay Bibi Sara, need niya talagang harapin yun. Wala, minalas-malas siya. Hindi na sila yung may hawak ng kapangyarihan. Siguro next time, after this, after 2028, if ever mapalitan na si PBBM, baka may mga magsilabasan na naman din na mga issues. 'Di ba? About sa mga ganyan. Kaya nga yung election natin sa Pilipinas, nakakatawa siya kasi need mong sa president, need mong may paupuin na nasa kampo niyo. Yan yung nangyari sa sa Duterte administration. Tinatakbo nila si Sara. Tapos pinakampi nila kay PBBM. Pero yun nga, nung nanalo na, sobrang dami nagbago. Tapos yun nga, si BP Sara hindi naman umubra. It's just, lang siguro talaga. Hindi nag-iingat si BP Sara. Nabutasan siya doon sa sa confidential funds. Diba? Tapos yung sa China, ayaw niya pang magbigay ng some kind, statement about sa pambubuli ng China. So, wala. Sobrang dami talagang butas sa kanya. So, yun. Kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan na lang natin yan sa comment section. So, again, hanggang dito na lang. Thank you so much for watching Filipino IC, The New Sport. Like, comment, share, subscribe. Filipino ICs. Yeah.